So, sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung Microsoft Forms at kung paano gumawa ng test questions. Okay, so sa umpisa, magbukas muna ng browser. So, pwedeng kahit anong browser. So, ang ginagamit ko ngayon ay Edge. So, i-type dito sa address bar yung office. Kailangan mag-login muna kayo sa inyong Office 365 account. So, since naka-login na ako, pwede na nating hanapin yung Microsoft Form. Okay, so, parang Google Form din siya. Pero ito kasi yung kadalasan kong ginagamit sa mga exams. Okay, binibigay ko sa mga learners. Okay, so dito sa side, makikita ninyo yung mga apps, okay, na meron kayong access dun sa inyong account. So, nandito sa may bandang ibaba yung Microsoft Forms. So, click lang yan. Yan. So, ito na yung mga forms or yung quizzes na nagawa ko na before. Okay, so ito yung pinaka-dashboard ng Microsoft Form. So, dito yung mga existing o yung mga nagawa niyo ng forms. So, ngayon, since gagawa tayo ng panibago, so click nyo lang yung new quiz. Ayan. So, dadali na kayo sa panibagong, mag-open ng panibagong tab. Ito na ngayon yung pinaka-template nyo, yung pinaka-blank page or blank form para sa paggawa ninyo ng bagong quiz. So, ito yung untitled quiz. So, kailangan lagyan muna natin ang title. So, ilagay lang natin. Ayan. So, pwede kayong maglagay ng picture na related dun sa quiz ninyo. Click nyo lang yan, insert image. Pwede naman. So, dito sa description, so kahit ano, pwede nyo i-describe yung kung ano yung tungkol dun sa quiz or sa test. Dito, ilalagay ko na lang ay yung kanyang directions or yung instruction. Okay. So, ngayon, so since nagawa na natin yung title at yung description, pwede na tayo magsimula. So, click lang itong add new. Ayan. So, makikita nyo, marami siyang pagpipilian. So, pwedeng multiple choice. Pwede din namang itatype lang yung sagot niya. Then, rating. And then, date. Tapos, dito, may mga iba't iba pang pwedeng file upload. Then, mga section. So, dito na lang tayo mag-concentrate. Okay, since ang gagamitin naman natin madalas ay choice or yung text. So syempre, before ng quiz, kailangan isulat muna nila or i-type muna nila yung kanilang pangalan para malaman nyo kung sino yung nag-take ng test. So, pag sa pangalan, ilagay na lang natin ay text. So, select lang pangalan. Dito sa part na to, nila ilalagay yung kanilang sagot. So, pwede din kayong maglagay ng media. So, pwedeng picture or video, pwede yon. So, dito, makikita nyo sa bandang baba, may nakasulat correct answers, add answers. So, since pangalan nila yan, hindi nyo na yan, leave it blank. So, wag nyo nang lalagyan, then pati yung points, para hindi siya kasama sa points na makukompute. Tapos, dito naman, ito, pag nito, yung long answer, kapag paragraph or sentences, yung kailangan nilang isagot. Dito, ito ang kailangan yung i-click, yung required. Okay? Kasi para ma-miss out man nila, hindi man nila masagutan, hindi nila masasubmit yung form hanggat hindi nila nasasagutan lahat ng mga yan.
Okay? So, kaya kailangan i-click nyo tong required. Dahil kung wala yan, pag hindi nila nasagutan yung isang question, masasubmit pa din yun. Okay? So, hindi sila i-remind ni form na meron kang nakalimutang hindi sagutan. Okay, so add new. So, piliin natin yung choice. Okay, ngayon, so, since pangalan, tapos kung gusto nyo naman lagyan ng section, dahil kung marami kayong hawak ng mga section na tinuturuan, pwede nyo rin ilagay yung section. Gawin nyo, choices na lang. Tapos, papiliin nyo na lang sila kung ano yung section nila. Kunyari, ilagay natin. 3 section lang muna. So, since pwede kasi mag-add option na mag-add option. So, nasa sa inyo yun kung ilang section na ilalagay. Pwede din naman nakagaya nito ng pangalan. Hindi siya multiple choice. Okay? Kagaya lang din ito, itatype lang nila yung section nila. Pwede din naman. Nasa sa inyo kung paano, kung ano ang gagamitin nyo. Kung choices or type. Okay, now. Ngayon, pwede na tayo gumawa ng test question. So, click lang ulit itong add new. So, dito, mamili kayo kung choice or text. So, doon tayo sa choices. Kasi multiple choice yung una natin gagawin. So, mag-type lang kayo dito ng question. Yan. So, makikita nyo dito sa first, yung sa unang dalawang option, pwede kayong magdagdag kung gusto nyo hanggang 4 na choices. So, pero ang ibinibigay lang sa inyo una ni Google, ni Microsoft Form ay 2. So, option 1 and option 2. So, kung gusto nyo na usually naman ang multiple choices natin ay hanggang 4, pwede din naman. So, magdagdag lang kayo ng 2. So, i-type nyo dito sa option 1, yung una yung choice. Okay, so, na-type na natin. Pwede din naman yung ilagay kung gusto nyo ng letter A. Pwede naman yan. Wala namang problem. CV. Yan. So, para malaman nyo or ng bata na magsasagot kung ano yung tamang sagot, kailangan ilalagay nyo yung correct answer. Pero may choice pa rin kayo if ayaw nyo siyang ilagay. Okay? Sa experience ko kasi, nung una, naglalagay ko talaga yung correct answer. Kasi nga, para alam na nila, nakikita na nila kung ano yung, kung tama ba o mali yung sagot nila. Tapos, after nila mag-answer, makikita na rin nila kung ilan yung score nila. Kaya lang, yung iba kasi na ang ginagawa, after makita nila yung score nila na hindi nila nagustuhan. Siguro out of 10, naka 3 out of 10 lang siya. Ang ginagawa nila, inuulit. Okay, nagtitake ulit ng exam. So, tinatandaan nila kung ano yung tamang sagot. Kasi makikita dun kung halimbawa, mali yung sagot mo, may nakalagay na X. Tapos lalabas kung alin yung tamang sagot. So, yun lang ang disadvantage nito. Okay? So, may choice kayo ngayon kung gusto nyo na hindi ilagay yung correct answer. Okay? So, para pag nag-check kayo, saka nyo lang ilagay yung correct answer para pag download nyo ng Excel, doon siya lalabas. Okay? So, mamaya, ipapakita ko din sa inyo yung sa Excel kung paano ano. Okay, so dito, so for the sake of this video, ilagay natin yung correct answer. Check yan. Ayan, lalabas yung correct answer. Tapos ito, nakalagay dyan, display a message to respondents who select this answer. So, pwede kayong gawin yung medyo comedy, di ba? Medyo lagyan nyo ng notes. Kapag napili nung bata yung tamang sagot, lagyan nyo ng
Hooray! Diba? Tama ang iyong sagot. Yan. Pwedeng ganyan. So, para pag kinlik nila yung Dr. Jose Rizal, or kinlik nila yung correct answer, yan yung lalabas. Okay? Pag ito naman, pwede nyo rin lagyan yung mga mali. So, nasa sa inyo na yun kung ano gusto nyo gumagay. Okay? So, pagka natapos na, ayan, makikita nyo may check si Dr. Jose Rizal. So, ibig sabihin, yun yung tama sagot. Dito sila magsasagot. I-tick nila kung alin yung answer nila. Okay, so ngayon, add new ulit tayo. So, try naman natin yung text. Okay, ngayon. So, kagaya nito, dito nila ilalagay yung sagot, tapos maglalagay kayo ng tamang sagot, ng correct answer. So, dito ilagay ninyo kung ano yung sagot dun sa tanong ninyo. Gaya niyan. So, ang correct answer ay mangga. Okay? So, dapat ganyan na itatype ng mga bata. Ganyan. So, yung iba, baka medyo gagawin nilang English. So, ilagay nyo na rin, diba? For consideration. So, pareho rin naman yan, Tagalog, English, naging English lang. So, ganyan yung tatanggaping sagot ni form kapag may correct answer. Okay? Pero kung wala naman, kagaya din ito, hindi ilalagay yung correct answer, hindi yun. Pagtapos na mag-test lahat, saka nyo na lang ilagay pag mag-check na ito. Okay? So, kailangan pa rin, required. Nakalimutan na lalagyan ng points. So, dito, 1 point. So, syempre, 1 point lang naman. Pag multiple choice. So, depende na sa gagawin yung test kung ilang points ba yun. Or kung paragraph, pwede naman. Diba? So, depende sa choices. So, ayan. Kung ang question nyo naman, o halimbawa, quiz nyo ay about math. So, syempre sa math, may mga equations. So, meron ding feature itong Microsoft Forms na pwedeng para sa math. So, click lang ulit, add new. Tapos, kung multiple choice, ayan. Itong may tatlong dots dito sa baba. So, more settings for question. So, pwede nyong i-click yung math. Ayan. So, magkakaroon siya ng parang subtitle. So, pwede kayo dito mag-enter ng equation. Okay, for example, sa multiplication. So, dito sa taas, pwede na natin ilagay na solve the given equation. Ayan. Tapos dito, ilalagay nyo yung equation. Ayan. So, lalabas na lahat ng numbers and then symbols or na pwede nyo gamitin for math. Okay. So, kung halimbawa, multiplication. Ayan. Click OK. Okay. So, ang maganda pa dito kay form, magbibigay siya ng suggestion ng mga choices. So, syempre, dun sa suggestion niya, nandun na yung tamang sagot. So, dito, bibigay niya yung suggestion. Pwedeng yan na yung gamitin mo as your choices. So, pag nilagay mo, i-click add all. Ayan na. Diba? Tapos, naka-check na rin yung correct answers. Diba? Mas mabilis. So, kinumpute niya na para sa'yo yung sagot. Plus, binigyan ka pa niya ng iba pang choices. Then, syempre, 1 point ulit. Ito, sa tabi nitong questions, makikita niyo yung responses. Ito yung sa dashboard niyo. So, makikita niyo yung responses. So, since hindi pa nga natin na, wala pa, makikita yan. So, dito yung sinasabi kong open in Excel. So, lahat ng mag-take ng test na yan, nag-take ng test,
papasok lahat yan dito sa Excel in Excel form. Okay? So, ida-download nyo siya para makuha nyo yung scores. Kung ano yung score ng itong bata na to, etc. etc. At makikita nyo rin dun kung alin yung mga tanong na nasagutan nila ng tama at yung mga mali nilang sagot. So, makikita nyo rin dun sa form na yun, sa Excel. Okay, ngayon, meron din kayo ditong makikita na graph. Okay, so makikita nyo kung ilan na yung nagsagot, ilan na yung responses, tapos alin dong questions na yun yung nahirapan sila, sa tingin mo nahirapan sila kasi karamihan sa kanila ay mali. So makikita mo rin yan dito sa dashboard mo na yan. Okay, so dito sa bandang itaas, makikita nyo yung theme. Pwede nyo siyang palitan. So medyo boring kasi pag green lang. So pwede natin ganyan, ito, yan, makulay. Yan, may octopus. Ayan, octopus nga. Okay, so it's up to you. Yan. So pag pin-review nyo yung quiz ninyo, i-click nyo lang itong preview para makita nyo kung ano yung magiging itsura. Ayan. So, pangalan, section, ito na yung, then susunod na yung mga questions niya. So, lahat ng may asterisk na yan, ibig sabihin yan ay required. So, hindi sila pwedeng makapag-submit hanggat hindi nila nasasagutan lahat yan. So, para wala silang ma-miss out kahit pahula yung question, kahit pahula yung sagot nila. So, ito yung sa computer ang itsura. Yan, sa laptop. Pag sa mobile, ganito. Ganito ang itsura. Yan. So, you will click. Yan. So, easier siya in a way, itong Microsoft Form na ibigay na quiz din sa mga bata. So, madali din nilang, mas madali nila since online naman tayo, diba? Para din ma-experience nila yung magsagot ng mga online quizzes. Okay, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung sinasabi kong graph. Ito, kagaya nito. Example na to. Ayan. So, meron siyang 117 responses. Okay? So, dito sa part na to, makikita mo kung ano yung question na marami yung tumama. Diba? Kagaya nito. Sa question na to, ang dami nung tumama, ang daming may tamang sagot. Ilan lang yung mali ang nagkamali ng sagot. So, may graph siya. So, mag-gauge mo din kung anong question yung nahihirapan sila, anong question ba yung sa tingin mo hindi nila naintindihan masyado or baka hindi na nila binasa, di ba? So, pwede mo nang malaman kung anong lesson or part ng lesson yung hindi nila nakuha. So, yun naman ang kagandahan nitong Microsoft Form. So, ngayon, paano natin i-share yung questions na yon? Okay? Yung form sa mga group chat. Okay? So, dito, makikita mo, anyone can respond. Meron ding only people in my organization can respond or specific people in my organization can respond. So, since tayo ay sa DepEd, pwedeng at yung mga bata, kung lahat ng mga bata ay merong DepEd email o yung 365 account nila, meron sila, pwede nating i-click yung only people in my organization can respond. Pero since hindi pa naman lahat meron, dito na lang tayo sa anyone can respond. So, para lahat ng merong may link, makakapagsagot. So, copy nyo lang and then send yung link. So, ganun lang siya kadali. So, I hope meron kayong natutunan sa video tutorial na ito. And thank you for watching. So please do not forget to subscribe.